panahon. Hallelujah. Sa una po, pasalamatan natin ang Lord sa ibigay po natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa Kanyang ginawa. Pangalawa po, pasalamatan po natin ang Diyos sa 37 souls po na nakakilala sa Panginoon last Sunday. At idalangin po natin ang mga 37 persons na ito na sila po ay ma-follow up, ma-disciple, at ma-plant sa isang local church kung saan sila po ay lalago. At this morning, ilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan, dalangin ang salita ng Diyos, at dalangin po natin ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Sige po, kuha po tayo ng partner. Hallelujah.
tayong lahat. Awitin po natin ito muna. Tapo natin ang ating mga puso sa is the Lord and most worthy of praise. Let's sing the love our God praise. The joy
patuloy ka po tayo hahanda para sa pagsamba at pagpupuri. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Chronicles chapter 15 verses 8 to 13, and then we will jump to 23 up to verse 36. 1 Chronicles 15 verses 8 to 13. Sabay-sabay po tayo. O give thanks to the Lord, call upon His name. Make known His deeds among the peoples. Sing to Him, sing psalms to Him. Talk of all His wondrous works. Glory in His holy name. Let the hearts of those rejoice who seek the Lord. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Remember His marvelous works, which He has done, His wonders, and the judgments of His mouth. O seed of Israel, His servant, you children of Jacob, His chosen ones. Verses 23 to 36, sing to the Lord, all the earth. Proclaim the good news of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is also to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty are before Him. Strength and gladness are in His place. Give to the Lord, O families of the peoples. Give to the Lord glory and strength. Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. O worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before Him, all the earth. The world also is firmly established. It shall not be moved. Let the heavens rejoice, and let the earth be glad. And let them say among the nations, the Lord reigns. Let the sea roar and all its fullness. Let the field rejoice and all that is in it. Let the trees of the woods shall rejoice before the Lord, for He is coming to judge the earth. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. And say, save us, O God of our salvation. Gather us together and deliver us from the Gentiles, to give thanks to your holy name, to triumph in your praise. Blessed be the Lord God of Israel, from everlasting to everlasting. Hallelujah. Let us give a clap offering unto the Lord this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship and adore. Come guide us now, great
All is flaming, indescribable.
natin sa Panginoon ang pinakamataas sa papuri at pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Glory, glory be to your name, O God! Oh, blessed be your name, Lord! Lord, you deserve to receive all the glory and the honor and the praise of your people, O God! Oh, glory fills this place, O God! Glory fills this place, Lord! Glory fills this place! Hallelujah! Yes, Lord!
great. You're so wonderful. You're so amazing, oh God, in this place, oh God. Hallelujah. Lord, we thank you. We bless you, Lord Jesus. You are so wonderful, so magnificent, Lord, in our midst, oh God. Hallelujah. There is none like you.
tinatawagan natin ang lahat po ng mga bata upang maipanalangin. Doon po sa mga nakatayo doon sa likod. Meron pa pong mga upuan dito sa harap. Pwede po kayong pumunta dito sa harap. Meron pa po mga upuan dito sa harapan. Asa po yung mga bata? Sige po. Mga bata. Lord. Hallelujah. Praise God. Okay. Mga bata, mananalangin tayo ha. Sige, tahimik na tayo. Lahat po ng mga, ang kongregasyon po ay ituon ang kanilang mga kamay sa mga batang ito at ipanalangin po natin sila. Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat kami sa buhay ng mga batang ito na patuloy mong tinataguyod, kinakalinga, inaalagaan. Dalangin po namin na patuloy po silang maihanda, O God, sa kanilang mga buhay para po sa mga huling araw kung saan ibubuhos mo po ang iyong revival sa aming bansa at sa buong mundo, O Diyos. Dalangin ko na sa araw na iyon, ang mga batang ito ay tunay na naihanda at magagamit mo, Panginoon, sa iyong gawain, O Lord. Patuloy mo silang turuan at sila ay lumaki sa mga turo at aral ng iyong salita, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga teachers sa Sunday School na patuloy mong bigyan ng karunungan sa kanilang pagtuturo sa mga batang ito at ma-impart, Panginoon, hindi lamang ang kaalaman sa Biblia, kundi ang buhay mo, ang espiritu mo, ang presensya mo ay ma-impart, Panginoon, sa mga batang ito. Lord, dalangin po namin, inentrust po namin sila sa kanilang pag-aaral. Patuloy mo silang pagpalain, O God, at ng kanilang mga guro ay pagpalain mo, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sige po, mga bata. Amen. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. At sa umaga pong ito, dadalhin po ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamamagitan po ng kanyang lingkod. Tinatawagan ko po si Pastora Ami. Pastora Ami? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakakita ako ng mga imported. Welcome, Angeli and Arne. Hello. And welcome back din kay Ma'am Bew, of course. Yan. Sa umaga pong ito, sa araw pong ito, tayo po ay nagdiriwang o nagse-celebrate po ng araw ng mga tatay. So today we are honoring our fathers. Happy Father's Day. Pwede po bang makita yung mga kamay ng mga tatay? Parang ilan lang yata Yun, wala pang 10. Malapit na maging tatay. Ayan po. So, since 1900, the third Sunday of June has been set aside to pay tribute to our fathers. Ang nais ko pong ibahagi sa umaga pong ito ay patungkol po sa impluensya, the influence of a father. At atin pong kukunin po ang ating mga babasahing mga talata mula po sa Genesis chapter 6 verses 5 to 14. Pero bago po tayo bumasa doon ay nais ko po munang basahin mula po sa Exodus 20:12. Ang sabi po doon ay, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. So mula po sa talatang ito ng Exodus 20 verse 12 ay tayo po ay kinocommand ng ating Panginoon to honor
the fathers. To honor the fathers. Sinasabi po ng ating Panginoon na ating parangalan ang ating mga ama. Ang salita pong ama, ang ibig sabihin, authors of every home. Nais po ng Panginoon na tayo po, o kayo po, o tayong mga magulang ay maging tao, maging mga may akda, the authors of our home, may akda ng mga tahanan na umiibig sa ating Panginoon. Fathers are the authors of our homes. For God wants us to be author of a God-loving, of a God-fearing, of a God-honoring home. Nais po ng Diyos na tayo po ay magtatag ng mga tahanang merong takot sa Panginoon. Nais ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng mga tahanang nagpaparangal sa ating Panginoon. Tingnan po natin ang tagubili ng ating Diyos, the instruction of God from Psalm 78 verses 5 to 7. At ang sabi po sa Tagalog, sapagkat siya'y nagtatag ng patutubangon, mga sasaysay sa kanilang mga anak, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. At huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. For He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers, that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, the children who would be born, that they may arise and declare them to their children, that they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Ito po ang mga tagubili ng Panginoon. This is the instruction of God. Mga ama, mga magulang, tayo po ay tinatagubilinan, pinagbibilinan tayo po ng Diyos na turuan natin ang ating mga anak. At ituro natin ito sa kanila. Ano po yung ituturo natin? Upang ang kanyang salita, ang kanyang mga utos, upang ang ating mga anak ay buong pusong magtiwala sa ating Panginoon. Fathers, parents, God has commanded us to teach our children and to point our children to God so that our children may have confidence in God and so that our children may keep the commandments of God. At ganoon din po ang bagong tipan. The New Testament tells us the same thing. In Ephesians 6:4 says, and you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Kayo mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi turuan nyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang ibig pong sabihin ng salitang admonition o pagpapaalala ay ilagay sa kanilang mga isip, to admonish them. Parang sa salitang Tagalog, yung malalim na Tagalog, iukil-kil. Ganon po, itanim natin sa puso po nila, sa isip po nila, ang salita po ng Panginoon. The word admonition means to put something into their mind. At ano po yung ilalagay natin sa kanilang mga isip? Tayong mga magulang, fathers, you are to be putting something into the minds of your children. We are to put something into the mind of our children. At ano po yung ilalagay natin? The Word of God. Ang salita po ng Diyos ay itanim po natin sa kanilang mga isip. At ang sabi po ng salita ng Diyos, sabi ng Psalm 119:11, your word I have hidden in my heart so that I might not sin against God. Ang salita mo, iingatan ko sa aking puso upang ako ay hindi magkasala laban sa iyo. Sa umaga pong ito ay titingnan po natin ang isa pong maimpluwensyang tatay o magulang mula po sa Biblia. Ang mensahe pong ito ay maiksi lang po. So titingnan po na, let us look on how you can be an influential father. Titingnan po natin kung paano tayo maaaring maging maimpluwensyang ama ng tahanan. Kung meron pong henerasyon na kailangan pong maging makadiyos, isang henerasyon
na ma-impluensya, ito po yung generation na ito. If there was ever a generation that needed to be godly, to be influential fathers, it is this generation. Tayo po ay dumako sa ating teksto sa umaga pong ito mula po sa Genesis 6 at una ko pong babasahin mga talatang 1 hanggang 4. Let us read Genesis 6 verses 1 to 4.